Nagre-record na kaya? Okay, siguro nagre-record na. Right, welcome to our class, Dynamic Discipleship, helping others follow Jesus. Engaging culture and community, lesson 3. Ang first step po in discipleship process is to engage your culture and community. Kung friend nyo si Pastor Pelisilda, maganda yung share niyang thoughts. Hindi tayo inutusan ni Lord, go ye therefore and convert. Hindi tayo nagmi-mission para lang may makita tayong mga nagtataas ng kamay. That's not the end goal. The end goal is what? To make disciple. But the first step para makagawa tayo ng disipulo ay may engage natin ng ating culture. So when Jesus said, go ye therefore and teach all nations, and we understand it at is make disciples of all nations, we need to unpack that things. So, nasa na ba kayo? Gusto ko kayo makita show video panel. Tandaan natin it doesn't mean na mali ang King James Version. In their language, they understand it as teach all nations. It means make disciples of all nations. For example, we have a word in our King James Bible, incontinent. Incontinent, in their time, Elizabethical English, they understand it as unruly or uncontrollable. But in our time, medyo iba na yung meaning. So, as expositors or preachers or teachers, we really need to unpack those phrases in the Bible. We need to define it. And none of the disciples thought na ang ibig sabihin ni Jesus Christ ay just to gather there and worship the Lord and help each other to do it better. Naiintindihan ng mga disipulo that when Jesus said, make disciples, it demands evangelism, and they knew it was a call to engage their culture and community with the gospel. That's why in the other Bible school, meron silang may subject na cultural anthropology. So, sa subject na yun, pinag-aaralan yung isang specific culture. Halimbawa, tayong mga Pilipino, anong kultura natin as a whole, or sa gantong region, o sa specific na gantong lugar, o sa ibang bansa, anong pagkain nila, etc. etc. Now, the question is, how to engage culture and community. Mamaya, mag-a-ask ako sa inyo kung paano kayo nakikipag-engage sa mga hindi natin nabanggit sa klase. Baka meron pa kayong mga ways how you engage yourself sa mga tao, sa community, sa kultura natin. Number 1, hindi ko makalimutan to. Sabi ng aking teacher, ang evangelism, soul winning, witnessing, hindi nagsisimula kapag nag-open ka na ng Bible. It doesn't start when you talk to people. It starts with your knees. Knees, sa iyong mga tuhod. Okay? Ipag-pray. Number 1, pray for your culture and community. Nakaraan, meron akong share sa inyo yung isang nakalimutan ka, PC, yung pray, care, okay, and then share. PCS, pray, care, and share. So, ipag-pray muna natin. Kalimitan, pag kulang tayo sa prayer, hindi natin napag-pray lang natin yung sarili natin. Pero when it comes to propagating the gospel or engaging in our community, hindi natin napapanalangin. The first step is engaging lostness, this unbeliever, this lost people in prayer. And it is the greatest weapon that any disciple maker possesses. And when you decide to become a disciple maker, again, God is calling us to be a disciple maker and engage your culture and community, you entered a spiritual battle. Ayaw ni Satan na ikaw ay mangaral lang salita ng Diyos, i-share si Jesus Christ. So that is a spiritual battle already. And spiritual battle demands spiritual weapons. And since the devil, okay, has blinded the mind of those who did not believe, we need to pray that the light of the gospel would shine upon them. And our spiritual in our spiritual battle, our spiritual weapon is no other than prayer. So we really need to pray. Ipanalangin natin na ang Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit, marami siyang i-convict ng mga tao
convict the world concerning sin and righteousness and judgment, na sa bawat post natin ng verse, sa bawat pakikipagkaibigan natin, the end goal is to make that person a believer of Christ, mag-shine sa kanya yung gospel ng Panginoon. We must pray for fathers, pray for families, friends, for our politicians, businessmen, leaders in our community. Ang mga Koreano, meron silang tinatawag na prayer walk. Anong ibig sabihin ng prayer walk? May kwento si Pastor Bong about yung sino ba yung nagsimula sa Cebu, si Pastor, kalimutan ko, pakishot na lang sa mga nakakaalam. Ang sabi ni Pastor Bong, tuwing gabi yung pastor na yun na Amerikano nagsimula nung Cebu, Katipunan, yung Bible Baptist Church yung Katipunan sa Cebu, ang ginagawa niya, nagbabike siya tuwing gabi, tapos pupunta siya doon sa pinakamataas at sinasabi niya, Panginoon, magligtas po kayo ng maraming tao sa lugar na to. Magdala po kayo ng mga tao sa simbahan, sa inyo pong iglesia. So, sa atin din, magwo-walking na lang man din tayo sa alabas ng bahay natin o dito sa Brookside o sa community natin. Why not gawin natin itong isang pagkakataon na habang maglalakad ka, pinagpe-pray mo yung mga tao, Lord, tong bahay na to, mag-save ka dyan. Lord, tong ganyan. Or kung ayaw mo maglakad, pwede ka naman magbike. Habang nagbabike ka sa subdivision nyo, prayer walk. Ask God's Spirit to break bondages that keep people from hearing, believing, and obeying the gospel. Pray the promises of God's word over the people in our community. We first engage these unbelievers or lost soul by praying, panalangin. So malaking part to, yung panalangin. Nawa sa church natin mag-set up, palaging nababanggit sa prayer meeting or magkaroon tayo ng parang isang prayer meeting, prayer gathering. Halimbawa, Friday night kung saan specifically pagpe-pray natin yung community natin na mag-save ang Panginoon ng maraming kaluluwa. Okay, sa block na to, sa lot na to, sa place na ganito, marami pang iba. Number 2, parang napaka-basic pero sometimes yung pinaka-basic yun yung ating nane-neglect. Number 2, paano natin i-engage ang culture and community? Penetrate your culture and community. Sa papaanong pamaraan? Okay? Penetrate your culture and community. The next step in engaging under this engagement to reach the lost is to penetrate your culture and community. And Jesus spoke of penetrating your culture and community when He said, "Ye are the salt of the earth, you are the light of the world." Both salt and light penetrate. Salt penetrates meat and vegetables. The light penetrates darkness, and in both cases, they change what they touch. So kung ano yung nasinagan ng ilaw, nababago ito. Nagiging liwanag. So we can engage them with the gospel and see their life change. So how can we penetrate our culture and community? Under that, by building friendship with unbelievers. Remember, Jesus was not afraid to engage His culture and spend with time with sinners. Isa nga sa mga title ni Jesus Christ, ano kanyang mga title? Friends of sinners. Kaibigan ng mga makakasalanan. That is how Jesus impacted this world. Jesus built friendships and unbelievers. So yung mga tax collector, kumakain siya kasama ng mga makakasalanan. He was not afraid to engage sa mga drunkards, mga thieves, government officials, prostitutes, mga mabababang tao sa lipunan noon, mga kababaihan, katulad ng mga kababaihan noon, children, and even lepers. Diba? Maraming time na sa Bible binanggit yung mga lepers. Pero si Jesus Christ, nakipagdaupang para siya sa mga to. He went about doing good. He fed the hungry. Pinakain niya yung mga nagugutom. He healed the sick, nagpagaling. He showed compassion to the weary. He healed the broken-hearted. His friendship, love, and compassion with lost people was intentional, and it earned him name the friend of sinners. And in the same way, kung tayo ay mag-i-engage sa ating kultura at sa komunidad, then we must become friend of sinners. We must intentionally and genuinely show love
render service, and build the relationship. Practically, paano natin to gagawin? For example, yung mga magandang sinabi ni Pastor Bong dati, minsan gusto niyang gawin pag birthday niya ang mga bisita yung mga kapitbahay. Yun, isa yun, okay? Or ask them to join in you in your time of recreation. Halimbawa, meron kayong hiking. Dati nagagawa pa natin yun, ngayon hindi na. Set up kayo ng hiking sa church, mga young professional o mga young people. You invite your friends. Ay, meron kaming hike. Kasama ka sa amin. Diyan, nabibuild yung friendship. Celebration, may birthday. Ano pa at kung ano-ano pa. Eto, help their kids with school. Help them study for examination. O yung ibang church, meron din silang tinatawag na tuition. Yung nag-offer sila ng financial support. And when someone is sick, alam natin, nagkasakit yung kapitbahay natin na ganito, lutuan natin ng sampurado na may gatas, or bigyan natin ng konting groceries, pagkain, offer to come and pray for them, at to the point nga na kung kailangan nila na magtitingin ng anak nila, di ba ganun nabubuo yung mga pagkakaibigan. Offer to them work of their some other projects at marami pang iba. If we see the unsaved world, yung mga hindi nakakilala sa Panginoon bilang mga kaaway, we will never reach the world with the gospel. So, katulad ni Kristo, siya ay kaibigan ng mga makakasalanan. Now, wag niyo pong ma-misinterpret. Hindi ibig sabihin pupunta ka sa mga makakasalanan upang gawin din yung kanilang mga ginagawa. Iba 'yon. Nung si Kristo humalo sa mga makakasalanan, siya yung nakaapekto. Hindi siya ang naapektuhan, mga kapatid. So, yung mga friends natin ng mga unbeliever, huwag kayong huminto na kaibiganin sila. And the end goal is, what is the goal? For them to know, for them to, for us to reach them, ma-share natin sila ng gospel. Another one, by getting out of your comfort zone. If we are going to penetrate our culture and community, we must be ready to go out of your comfort zone to meet people in their comfort zone. We must be willing to spend less time serving the saints in the church and more time seeking sinners in the world. Now, what I'm saying is, at this point, kailangan natin ng balance. Okay? Ang dami nating program, fellowship sa church, pero hindi tayo pumupunta dun sa community. Hindi natin pinupuntahan yung mga tao kung nasan sila. Puntahan natin kung nasaan sila. We must be willing to leave the 99 sheep who are not lost to find the one sheep that is lost. In other words, we must be willing to move out our Christian comfort zone. Masaya makipag-fellowship. Part yan ng discipleship eh. By relationship to God, relationship to unbelievers, and relationship to the believers. So, kailangan natin ng balance. We leave the 99 and go after the one when we choose the unsaved neighbor's birthday party over a church picnic. We go bowling, for example, we go bowling with our unsaved colleagues rather than our church friends. We allow unbelievers okay, to come in our house. Okay? We organize the church, its small groups and minister for those it has not reached rather than those it has already reached. So, kailangan natin magkaroon ng balance sa ating Christian life, sa ating pag-engage. We engage our culture and community by being a friend of sinners and serving the lost, not just the saved. Okay po, balance. So, praying, penetrating, yung maging friendly. And the other one is ito yung sinabi sa Bible, find the person of peace. Having prayed and penetrated your culture and community, be looking for a person of peace. Sinabi ni Jesus Christ, whatever house you enter, per se, peace be to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest upon him, but if not, it will return to you. Verse 7, and remain in the same house, eating and drinking what they provide,
Okay, for the laborer, wait lang, hindi ko makita. Hide. Ayun. Deserves his wages. Do not go from house to house, heal the sick, and say to them, the kingdom of God has come near to you. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? In this passage, Jesus said, if you find a son of peace, remain there and do not go from house to house, but preach to that house, saying the kingdom of God is at hand. The person of peace is the person God is working on. They are the ones seeking truth and genuinely interested in the knowing the truth. They are spiritually hungry. The person of peace is the one who is ripe and ready to be saved. Sa madaling salita, sila yung mga tao na interesado. Tandaan natin, hindi lahat ng mga Christian, unang share pa lang sa kanila, naintindihan nila agad. Okay? Nag-spend tayo ng, yung iba mas matagal na oras, mas matagal na araw, mas matagal na buwan, bago talaga nila naunawaan. Pero andun yung kanilang pagiging interesado. Marami yan. Halimbawa sila Cornelius, si Lydia, Philippian jailer. And the person of peace is the one who is spiritually hungry. Sa madaling salita, paano natin to ilalarawan sa practical ng mga bagay? Kapag, halimbawa, sa pag labas natin, nagsusolving tayo, may na-meet kang tao, okay? Nakapalit ka sa kanya ng rapport or relationship. And then, interesado sa sinasabi mo, pero hindi niya pa maunawaan lahat. That man is man of peace. Gusto niyang meron pang malaman. The one who has spiritual questions tungkol sa Bible. The one who wants to know more and agrees to a Bible studies. Yan, pag pinuntahan mo sa bahay, gustong bina-Bible study siya. The one who wants to hang out with you. Gusto kang kasama, kahit alam nilang Christian ka. Ini-invite ka, kahit alam nilang Christian ka. The one who shares with you their hurts, fears, and troubles. Yan, yung mga kaibigan natin. So, we engage lostness by praying, penetrating, and by looking and finding that person of peace. Kaya, pag sa ating paghahanap sa mga nawawala at may nakita ka na interesado, mga kapatid, laanan mo siya ng kanyang oras. And that leads us to the next slide. Hindi ko pa na ano. Get them into a Bible study. Disciple unbelievers for salvation. Nabanggit ko na ito nung nakaraan. Disciple believers for obedience. Dinidisipulo natin yung mga ligtas na para sila ay lumago, para sila ay sumunod, para sila ay ma-establish sa pananampalataya. Pero, remember, a true disciples the unbeliever. Anong end goal? Para ma-persuade mo silang maniwala sa Panginoon, tanggapin si Jesus Christ. Katulad ng kausap ni Apostle Paul. Ang sabi ng hari, you persuaded me na maniwala kay Kristo. Okay? We teach them to believe about salvation. Kaya yung campus ministry, kung meron tayong chance magkaroon yan, hindi mo masasabi na lahat yan since talagang saved na kasi nagtaas sila ng kamay. Yung iba dyan gumaya lang, di ba? Pero hindi ibig sabihin wala dong na-save. Hindi natin yun alam. But pupuntahan mo ulit sila, mag-share ka ulit ng gospel, and then meron silang mga tanong. Yun nga ang Bible School isa sa pinaka ang ating team ay equipped to serve. Okay? Equipped to serve. Nandito tayo para ma-equip upang maglingkod. And then dadating yung time na magkakaroon tayo ng mga ministries, ready tayong sumagot. Maganda yan. Mamaya pag-usapan natin yung campus ministry. Meron akong i-offer sa inyo. Once we have discovered the person of peace, get them into the Bible study. Sometimes, the person of peace is not ready to make a salvation decision. Maybe kailangan na pila ng more information. Lalo na yung mga galing sa Muslim, Buddhist, Hindu. Kunti lang yung background nila when it comes to Christianity. So, disciple them to salvation. Remember, discipleship can go both ways. For growth sa mga believers,
at sa mga unbelievers for salvation. Ma-persuade mo sila. And not just teaching them, but let them discover what is truth. Sino si Jesus Christ. And it is best not just to teach them, but let them discover the truth for themselves. Yung pattern ng mga disipulo, yung oikos, household, sa Acts, nagbabahay-bahay. Kaya yung Bible study, isa yung ways, pamamaraan, para ma-establish natin yung isang tao sa pananampalataya, lumago. Okay? Or ang hindi pa siya masyadong persuaded, hindi niya pa talaga naiintindihan lahat. Balikan lang natin, turuan natin. And last but not least, share the gospel with them. The goal is to share the gospel. The environment is discipleship groups, weekend services, evangelistic events, one-on-one encounters. The tools are Bible studies that lead people to the gospel and salvation. So, meron pa tayong 29 minutes. And katulad ng mga nabanggit ko kanina, paano natin may engage yung sarili natin? Okay? Nabanggit si Sister K, alam niya na to kasi naturo ko na to sa church at nabanggit ko na sa inyo nung nakaraan. When we engage in our community, meron tayong relational, katulad ng mga nabanggit ni Pastor kanina. You build the relationship sa mga tao, like yan, pag may sakit, pinuntahan mo, nag-offer ka ng help, anong matutulong mo. Okay? And then meron din tayong pamamaraan na which is confrontational. We don't know that person, na-meet natin sa daan, give the gospel tract, nakausap natin, interesado sa gospel, binalikan mo, Bible study mo, naligtas, at marami pang iba. So, sa church natin, ano yung mga pamamaraan natin, paano natin ini-engage yung sarili natin sa ministry? If you try to type or ask AI, ano yung mga pamamaraan ng mga Christian para ma-propagate nila yung gospel, marami kang masasabi. Marami silang masasabi. So, bibigyan ko ng example. Hindi ibig sabihin ginagawa ng ibang simbahan, kailangan gawin mo din. Depende kung ano yung magwo-work sa'yo. Dayspring Baptist Church under Edwin Samson ng Pampanga. Nandito ba si Pastor Robin? Pastor Robin, naging ano mo ba siya? Stop ko na tong slide ko. Naging teacher mo ba si Pastor paano ba to is? Yun lang, nawala yung option. Paano ba pabalikin yung option dito? Na stop na yung share screen. Hinide ko kasi. Hide pa, no? Hindi naman alam paano ibalik. Palakay natin ito. Ayun, okay na. Paano ko ma-stop yung screen? Naka-default po sa web convergence. Nag-try na po kami Paano ko ba ma-stop yung screen? Na-stop na ba yung screen sa inyo? Hindi pa. Nandiyan pa rin. Still. Dito pa. Mami, tinanggal ko kasi yung panel, yung mga lumalabas dito sa baba. Ngayon, gusto ko na tong i-stop sharing. Nawawala na yung panel Saan ba papabalikan yung panel? More. View. Saan yung view? Ayun sa tabi. Show meeting controls. Ayun! Nadali mo. Alright. Ano na yung tanong ni Pastor Jomar? Nakalimutan ko hindi pa si Pastor Robin. Pastor Robin. Okay. Yung yung church niya, located sa likod lang niya, school. Tapos situated din siya sa, alam mo yung mga hindi naman depressed area, pero parang gano'n na din. So ang ginawa niya, ang strategy niya para maka-engage siya sa ministry, alam niyo kung ano? Syempre, pinasok niya yung school. Okay?
madaming youth na tumating sa kanilang simbahan. Kasi pinasok niya yung yung school eh. Nagturo siya. Malapit lang eh. So it works. Ang nangyari, yung kanilang church na maikli, kailangan nilang tibagin yung isa pang pader para magkasya sila sa Sunday. And then, in-engage nyo din yung church, yung sarili niya sa pagtuturo ng FDS, Facilitating Small Group, yung mga recipient ng 4-piece. In-invite niya sa church and it works. So mga kapatid, yung simbahan nila ngayon, ang laki. Napakalaki ng simbahan nila at ang daming tao. Kasi, yung strategy nila, paano nila engage yung sarili nila, yung church, paano nila i-reach, nag-works. Ngayon, kung katulad dito sa Brookside, pwede naman gawin yung campus ministry dun sa Mutiglog. Malayo-layo nga lang. Kailangan mo pang yung pagtuturo sa 4-piece, maganda, pero wala naman ditong recipient ng mga 4-piece. Maaaring makakapagturo ka sa Antipolo, sa Taytay, pero malayo. Minsan niya kasi yung location din eh. Yung location eh. So, hindi pasok sa amin dito sa Brookside yung pasukin namin yung pagtuturo sa 4-piece. Kasi, hindi naman dito sa division to eh, private subdivision. Now, what I'm saying is this, mag-isip tayo ng pamamaraan, paano natin talaga may engage yung sarili natin sa komunidad. Okay, kanina merong sinabi si Pastor Arnel last week. May mga Baptist daw na yun? Hindi naniniwala sa gifts giving. Tama ba yung pagkakasabi sa Arnel? Pero according sa ating napag-aralan, ito ay isang pamamaraan ng pakikipag-engage natin sa ating community. So, if you do social work, Bible students, listen. If you do social work without the goal of that person na makakilala sa Panginoon, that is nothing. That is just doing a good works. But then again, hindi ko sinasabing masama yun. Kumbaga sabi ng Bible, but to communicate, forget not. Yung ikaw ay magbigay, wag mong makalimot. Okay? Contextually, sa mahihirap, sa simbahan, etc. etc. But then again, babalik tayo dun sa the end of the panel, discipleship. Why we as a church exist. Okay? Kundi, hindi lang ikaw ay maging tagasunod ni Kristo, kundi gumawa ka din ng mga taong magiging tagasunod ni Kristo. Papaano? Ang goal, isa lang, pero ang plan, marami. So, tingnan nyo yung community natin. Papaanong pamamaraan. Okay? So, sa Cavite, halimbawa, may nakita ko doon na yung anong tawag doon, Sister K? Yung pinagpaparkan ko? Annex ba yun? Annex. Tama, annex ata yun. Yung pinagbuburulan ng patay. Marahil, pwede mong gawin yun. Pwede mong gawin pag meron located ka sa ganong place. Mag-offer ka ng funeral service. Funeral service, that's good. Makaka-engage ka sa community. Makakilala mo yung tao. And then, another one, yung counseling center. It is not the gospel, it is just a tool to present the gospel. Gusto nila ng advice. Yan. And karaniwan na yung sports ministry, basketball, volleyball. Okay? Yung camp, ganun din set up ka ng youth camp. Hindi lang naman para sa kung ang purpose mo ay may mga masave. Sa camp na yun, masasave sila. Yun nga lang, kailangan talaga natin ng manpower, kailangan natin ng provision ng Panginoon sa mga ganung bagay. Kaya mga kapatid, panalangin natin sa Panginoon, Lord, buksan niyo po yung aking isipan. Now, hindi ko sinasabi na yung mga pamamaraan na ginagawa natin old ways, itigil natin. No. Kung baga, lahat yon gagawin natin kung nagwo-work. Halimbawa, let's say for example, sa lesson 7 or lesson 6, lesson 8, week 8,
pag-usapan natin yung small group. Yung bakit yun yung pattern? Bakit yung mga churches na may small group lumalaki sila? Kasi nagwo-work. It works. Meron silang small group. Kung sa atin, gagawin din natin yon, at kung magwo-work, then good. So discipleship group is just in the under of the whole discipleship spectrum, or yung discipleship group na yung parang small group or cell group, ano pa man gamit yon, yung merong isang nagtuturo tapos may 3 hanggang 4 hanggang 12, okay, discipleship groups or D groups ang tawag. Nagsesharean sila, magmi-meet sila sa isang place ng ganto, doon sila magtuturo, nag-works sa kanilang simbahan, and then that's good. Ibig sabihin ba mali na yung Bible study na house to house na yung no, meron, alam niyo ba yung tinatawag na, ang tawag nila doon, may term sila diyan, yung kunyari magpe-prayer meeting sa bahay ni sister Crisel dito, may tawag sila diyan yung cottage prayer meeting. So si Crisel, mag-i-invite ka ng mga kapitbahay mo, uy, meron kaming konting handaan dito, pupunta si pastor, pwede ka pumunta ka. Tapos yon, fellowship doon, share ng gas, may magpipi, share ng gospel. So usual, no? Ang tawag ng iba doon, college prayer meeting. Maganda din yun, nagwo-work din yun. At ano pa? So kayo, sa inyo, Pastor Arnel Arias, ano po yung mga activities nyo sa church? Meron po ba kayong feeding or gifts giving or ano pa mga bagay na ginagawa nyo po sa church para na-engage nyo yung church sa community? Ang regular na ginagawa po namin, ginawa namin ministry, Pastor, ay feeding ministry. Amen. Meron kaming parang twice a month, Pastor. Amen. Yung ginagawa namin. At nang dahil doon, may mga naging bunga na rin ng mga kabataan. Praise the Lord. At meron kami ng mga nabaptize na mga kabataan. Yung iba, tapos meron kami bago ngayon, Pastor, yung sa Sim Basketball. Yon, amen. So, alimbawa, no, let's take for example, yung kay Pastor Anel. It works. Bakit? May nabaptize eh. May nasave, may nabaptize. May ibang mga baptist kasi, Pastor Anel, ibang mga Christian group, nagsasabi, hindi yan biblical feeding ministry. Social work lang yan, social gospel. Mali yun. Tandaan natin, si Jesus Christ, hindi natin kayang gawing yung 5 tinapay na magpakain tayo ng 1,000. Hindi natin kayang gawin yun. Pero yung the fact na nag-care si Christ sa community, sa culture, sa mga tao, okay, yun yung feeding. Yung pag-share natin ng care sa kanila. That's the essence. Salamat po, Pastor Arnel. Pero nasubukan nyo na po ba yung Ang blessing po, Pastor, kasi nandito kami sa relocation, ang blessing po, kahit saan kami pumunta sa area ng lugar namin, kilala kami. Yun. Amen. May tumatawag sa amin, Pastor, ganun. Pero hindi ko pa masyadong matandaan. Apo. Pero naniniwala ako na dahil sa po yun, dahil sa kasi meron kaming 3 or 4 na area sa loob ng linggo ng hapon. Sa linggo ng hapon. Ang maaabot po natin dyan, yung mga kabataan. Pero, kung gusto natin abutin naman yung mga senior, yung may mga sakit, anong kailangan natin? Anong pwede natin gawin? Sino makakasagot? Yung nasa isip ko. Thank you, Pastor Arnel. Ano yung nasa isip ko? Na may mga sakit. Tapos, mga matatanda na. Anong pwede nating ministry gawin sa kanila? Brother Christian, alam mo sagot? Sige, si Sister Crisel, ano sagot? Ayun, tama. Thank you, Sister Jessa, tsaka Sister Crisel. Medical mission. Yan. Nung iba, ay hindi naman biblical yung medical mission, ganyan. Trabaho lang yan. Totoo na trabaho talaga yun. At saka pera yun, gastos yun. Okay?
At tulad ng ginagawa nila Pastor Ray, CWOP yung tawag nila. Papakainin mo yung mga doktor, etc. Gastos talaga yon. Pero tandaan natin, si Jesus Christ, hindi natin kayang magpagaling ng bulag na makakita. Si Brother Mike Bilarde lang may kaya nun. Joke lang. Hindi natin kayang mag-healing ministry. Si Jesus lang. Pero yung essence na nung healing o yung mag-care ka sa tao through medical missions. Ayan. Kaya mga kapatid, may mga extreme na pastor na nagtuturo. Ang call center daw sa demonyo. Ang pag-nurse, pagsusundalo, bawal daw sa Kristiyano. Kasi sa ano daw, sa demonyo daw. Kasi bakit? Pag Sunday daw, pag on-call ka, hindi ka makapagsimba. O, kita nyo, grabe mga ka-extreme na mga ano, no, mga turo, no. Hindi totoo yun, huwag kayo maniniwala sa mga ganon. Nurse ka, gusto mo mag-nurse, naku, napakalaking tulong mo sa simbahan. Hindi lang sa mga kapatiran, kundi pag nagkaroon kayo ng medical mission, marami kang matutulungan. But the end goal, again, is this, ano man profession mo, pwede mo yung gamitin para sa Panginoon. Okay? Dito nagawa ako dati ng career path counseling. Maganda yun, ano? Career path counseling. Ano naman yun? Invite ka ng mga college friends, high school, senior high, ano mo, tapos may mga young professional. Nagawa ko na yun dito, nagawa na natin dito yun sa Cainta. Naguguluhan sila, anong course ang pipiliin nila, nag-speak yung mga young professional, ito yung course ko, ito yung ginagawa kong trabaho ngayon. Napakaganda, no? May, hindi lang nakatulong sa mga nagsisimba na, kundi, yung mga unbeliever din, nakapakinig sila ng gospel. Ayan, career path counseling. Madami tayong mga kapatid, kumbaga technique or pamamaraan para ma-share natin ang gospel, ma-engage natin ng community. Ano pa? May naisip pa ba kayo? Kasi common na sa atin yung soul winning eh. Walang problema doon. Yun talaga ang kailangan natin gawin. Soul winning, street preaching, tracts giving. Kinakategorize natin natin yan as confrontational evangelism or engagement natin. So, ano pa? Mag-share po ako. Sino po mag-share? Ako po, sige po, Sister Crisel. Apo. Kasi po, nag-outreach po kami sa Sitio Papatahan every end of the month dito sa Paite. 2 hours, 1.5 hour biyahe Amen. po yun. Bakit pababa sa bundok. Sa election, meron na po kasi kami nakakausap doon, may mga kakilala kami doon. Gusto nila, sa Sunday po, kasi election, May 11, doon po sila sa church, mag-church. Yung pong mga tao doon, nag-offer po yung church natin na doon po sila mag-church matutulog ng Sunday. Masisimba po sila ng Sunday, doon po sila matutulog. And then, kinabukasan po, May 12, ang election. So, natuwa po sila kasi may matutulungan po sila during pagboto po nila. Kasi po ang hirap po ng biyahe doon, isa pong jeep papunta, isang jeep lang ang bumabiyahe papunta, tapos isang jeep lang ang pababa. So, sobrang dami po nilang boboto. Kaya ang ginawa po ng church natin, nag-offer po tayo ng matulugan nila ng Sunday ng doon sila mag-church ng Sunday, doon po sila matutulog, tayo na po magpo-provide ng food nila, at saka mga kailangan po nila sa church. So, natuwa po tayo kasi malaking tulong po yun para sa community nila na makaboto po sila ng MAO. Amen, oo. Amen, tama. Salamat kasi napakaganda niyan. Alam mo sa church history, ganyan din ang gawain ng mga kapilya ng mga Baptist churches. Pag mga nasunugan, they offer the church to stay. Kaya si Joel Osteen, na-issue yun eh. Kasi, bahana doon sa lugar, malulunod yung mga tao. Ayaw niya buksan yung simbahan niya para yung gawing ang tawag sa ganun, evacuation center. So yan, maganda no. Then that night, pwede kayong gumawa ng parang service like service, praying, pag-pray yung peaceful election, then mag-share ng gospel. Maganda po yan. Praise the Lord. Sino pa po? May naiisip pa po kayo?
Alam ko po may nasa isip pa po kayo. Sila tinitignan ko yung sinearch ko kanina eh. Ano pa yung ginagawa ng mga church? Kasi akala ng iba, no, masama. Tsaka hindi naman magwo-work. Again, kung hindi nagwo-work, edi ibahin natin yung plano. Music ministry, gusto kong gawin diyan sa Cavite. Yung gawin natin yung popost ako sa group, magawa ka ng konting poster. Limited slots, kunyari 15 students, free music lesson. Ganda yun. Okay? Actually, mga missionaries, ganun ginagawa nila eh. English tutoring. And then later on, nashare nila ng gospel, yun yung mga nagiging Christian. Okay. Bakit pagdating dun sa foreign land, naiisip nila yung mga ganung bagay? Dito, di natin naiisip, no? Si Mrs. may kinikwento sa akin, yung mga iglesia ni Cristo, naalala niya daw, nung bata siya, nag-aaral sila doon. Kasi yung iglesia ni Cristo, meron silang ginawang programa na, lagyan nyo na lang ng pangalan. Yung parang basic drawing, yung sa mga summer class, yun, may summer class sila. Yung mga bata na maliliit, turuan mag-circle, turuan mag-line, parang mga hindi. Tapos may graduation. Tapos sa graduation, kasama yung mga nanay. What if gawin nyo yun sa simbahan natin? No? Graduation, tapos biglang mag-share ng gospel yung pastor, oh. Ang ganda nun. Bukod sa DBBS, may ganun ka pa. Kumbaga, gagawin mo lang na na tools. Tools yun, tools. Okay, hindi lang yun basta social work. Tools. Okay? Tapos imbitahan mo. Ayun, naisip ko sa Cavite. Since yun yung talent ko, personally, tuturo ako ng music theory. 8 sessions, free. Okay, tapos maging kaibigan mo sila. Siyempre later on, meron ka talagang man of peace na makikita, na interesado, na ginamit ng Panginoon yung ganong seminar para maligtas siya. Okay, dapat ganito eh. Maging wise tayo. Yung pamamaraan ng mundo gagamitin natin. Wait, baka may misinterpret nyo ako. Ibig sabihin yun, yung seminar na yun, hindi baliktad. Ginagamit yung church para sa sariling kapakanan. Bira ikaw maningil ka ng tig po 40,000, tapos magre-recruit ka ng mga trabahador na pupunta sa Japan. Pababayaran mo ng 40,000. Tapos pagdating doon sa airport na upload, ginamit mo yung church para sa sarili mo kapakanan, para magkapera ka. O saan yun? Sa news ngayon, kumakalat. Church dyan sa Baras. Mabuti na lang hindi Baptist. Kasi may pastore. Wala naman tayong pastora, 'di ba? Kita mo, ginagamit yung church para sa sariling kapakanan. Hindi. Gamitin natin 'tong mga tools na 'to para mas ma-reach natin ang mga tao. Gospel. Ano pa po naisip natin? Si Sister Danica, tumataas ng kamay. Sister Danica, meron pa po kayong may share? Wala pa. Okay. Isa pa na sa naiisip ko yung gawin mo. Ako, Pastor, meron. Yan. May input po kayo? Opo. Opo, sige po. Hindi, sa akin ito, hindi pa ito ma-pull off, pero matagal ko na ito nabalangkas about related to sa employment, workshop, at saka free training. Kasi ako, di ba, ang trabaho ko ngayon is more on virtual assistant. At the same time, marami akong alam na trabaho. Opo. Or mga niche. And I'm planning na magkaroon din ng sariling virtual agency. So, siyempre, ako as nagpapastor, at the same time, meron din akong kabuhayan. Pwede kong ibigay, pinaplano ko na ito noon pa, kaso nga, di ba, ang church namin ngayon isa sa bahay lang. So, wala pa kaming proper na place. So, magastos siya. So, kung workshop, pwedeng magkaroon ako ng gathering ng mga young people, plus yung mga nanay, kasi ang tinatarget ko, mga nanay, na wala silang work.
na pwede ko silang mabigyan ng free workshop and training kung paano gumamit ng computer, paano gumamit ng mga Microsoft Offices, Google Suite, tsaka ibang mga software na magagamit sa trabaho. Yun. So, syempre, pag nabuo mo yun, at the same time, sila na din, syempre, pag nakuha nila yung knowledge, syempre, ma-apply nila yan through employment. Oh, so, tama. kung ako nagpo-provide ng trabaho, hindi ito yung katulad ng sinasabi ko yung ang tawag ko doon ay Covenant Millionaires nung ginagawa ng isang church na nakilala ko. Hindi ganoon, hindi ko siya ididikit sa church. Iba siya. Kumbaga, isang other entity siya na pure trabaho lang. Pero, since ikaw yung pastor, syempre, pwede mo pa rin silang i-penetrate by the word of God. Tama. Na yung mga members mo doon, yung lahat ng mga employee mo, at the same time, yung mga tao na nag-aaral o nag-training, pwede mo silang mapagsukan ng salita ng Diyos. Tama. Amen. So, it's a big project. Tama. Big project, magastos, kailangan ng maraming tao, very ambitious, kasi kailangan ng pera. So, yun. Pero on my end, I'm praying for that, na ma-pull off to. Maganda yan. Kung sakali man. Sige. Para nabanggit na sa akin yan ni Kuya Daryl dati. So, Nabanggit na siya dati. praise the Lord. Mag-enter din ako dyan sa seminar na yan para pag hindi na ako nagpapastor. Joke. So, maganda po yun. Mga seminar, workshops, mapapenetrate mo yung makakabuo ka ng relationship na tao, and then later on, you penetrate the gospel. Sino pa po ang makakapag, mayroon ako sasabihin dito, nakalimutan ko eh. Yung, how about, what can you say about online? Online. Ayan. Diyan dapat may tututok na tao, 'di ba? Yung gusto kong gawin yan eh, yung gagawa ka ng mga sinisimulan ko yung mga kasi sa preaching mapapasok mo yung gospel, ikakat mo yung gospel presentation. Okay, maraming ganun kasi iba't ibang pamamaraan paano mo mahuhook yung tao. Patulad kanina yung kaibigan kong pastor sabi niya, "Pastor, mag-speak ako sa graduation." Sabi ko, "Di ako ikaw na naman gano." Sabi niya, "Paano ko kaya ipapasok yung gospel sa mga nanay at sa mga bata?" And then nakaisip siya, okay, ganito ko papasok, 'di ba? Maganda 'yon, yung mga reels, ng mga cut, na hindi lang mga pwede 'yon, online ministry. Malaki ang naaabot niyan. Actually, yung aking pag-YouTube, nagkakaroon ako ng mga kaibigan eh. Yung nung nakaraan, yung taga-Canada na nag-sit-in sa atin. Sa YouTube niya lang din ako nakilala, and then sa internet lang din siya naligtas. Wala siya talagang membership. Wala siyang membership pa. At kumbaga, hindi talaga siya Baptist. Pero puro Baptist mga pinapakinggan niya. Hanggang napunta siya sa hanggang nag-chat kami, and then ito gawin mo, ganyan. Tapos siya, nagsishare din ng gospel sa sa mga schoolmates niya. Kaso nga lang, when it comes to church membership, yun ang hindi niya magawa. Kasi unang-una, ang layo ng simbahan sa kanila. Alam niyo naman dun sa mga first world country. And then, sobrang against yung parents niya. Parang pag nag-aaral siya ng Bible, patago pa. Tapos, sineshare niya yung kapatid niya. Ayaw ng nanay niya na turuan niya ng Bible. Grabe, no? So, ayun. And then, how about yung mga skills training? Ayan. How about yung schools? Schools. May danger dyan eh. Wait lang, titingnan ko muna yung mga participant natin. Baka meron ako masaktan dito eh. Okay. Ayan, meron na tayong konting oras. Bigyan nyo na lang ako ng mga ilang minuto. Yung mga schools, may danger dyan. Maganda ang ministry ng schools. Na yung church nyo may school. Siyempre, magbugbog mo talaga yung bata sa gospel. Okay. Ang kaso nga lang, may danger din. Tandaan natin, i-balance natin kung nag-work ba talaga. Ano ba purpose talaga ng school? Income generated? Para mag-support sa mga missionaries? Or para i-support sa church?
and then at the same time makapag-evangelize. Or baka naman yung finance ng church na which is nabibigay sana sa mga missionaries, nasusuportahan ng tama yung mga workers, baka naman yung finance ng church napupunta lang sa schools na pampasahod sa mga teacher, at yung mga teacher hindi naman mga ligtas. Nakukuha nyo ko mga kapatid. And then ang tagal na ng school nyo, 20 years na, ni isang naging bata doon, wala man lang naging member or walang nabaptize or nagpatuloy, walang result. So hindi nagwo-work. Nakuha nyo po mga kapatid, baka ma-misinterpret nyo ako eh. So someday kung gagawa kayo ng school, you must reassess kung ano ba talaga ang purpose. Income generated ba yan para tumulong sa church, o malilimas yung finance ng church dahil dun sa school. Tapos ang mga teacher mo, mga unbeliever naman. Okay po. Next, Pastor Ronel or Sister Julie, nakataas ang kamay. Ay, hindi, may share lang po ako na parang possible na para ma-engage tayo sa community. Then naalala ko lang yung kay Pastor Ronel kasi nung bata siya sa board ganyan, di ba mga may nagtuturo sa kanila ng taekwondo, kaya doon din siya natuto, then nag-share ng gospel. So kung merong magaling na mag sa mga member or kapatiran, parang okay din. Ewan ko if Okay. Pero isa kasi yung nagamit na kay Pastor Ronel, bata pa lang siya, nataniman. Tama, under Sister Julie, under yan ng under yan ng sports. Okay? Sports. Kumbaga, hindi lang basketball, di ba? Pag sinabi sports, di naman basketball. Under ng sports yun, yung taekwondo. Actually, ang isa sa mamamaraan, maraming nasisid dyan eh. Yung tough guys ng Global Surge. Sila Pastor Eddie Lyons, yan ang ginagamit nila, yung taekwondo. Again, depende pa din kung magwo-work pa din talaga, kasi baka naman dyan sa community nyo kumbaga titignan mo pa rin talaga, majority pala ng population dyan ganito ang trabaho or whatever. You need to study yung community. Maganda yun. Dito po si Teresa kasi meron. Kaso magte-trade. Sa inyo po, sa inyo Sister Julie, ang maya advice ko, since marami kayong girls, maganda yun yung summer class sa mga bata. Kahit ano lang. Meron po. Bukod pa sa DBBS, yung nabanggit ko kanina. Tapos mamigay ka ng mga maliliit na mga papel sa mga nanay. Meron po kaming dito sa church, ganyan. So malay mo. Kaso nga lang, pag nakita na kasi natin yung man of peace, pag wala naman, di naman tayo committed na i-follow up, wala na. So nalulus na natin. Ayan po. Taekwondo, tough guys. Amen. So it's time to say goodbye. Let's call it a night. Maraming salamat mga kapatid, at nawa the fact that we're doing it, we have this desire na gamitin ng Panginoon, i-share ng gospel, mag-grow tayo, ma-equip tayo. Okay? Maniniwala tayo na napiplease na natin ang Panginoon. So let's open our camera, and then after ng picture taking, we will request Pastor Arnel to close us in prayer. Okay, open po natin ating mga camera, at tayo po ay kumuha ng larawan. Larawang hindi kupas. Alright, good evening, Sister Lorraine, Sister Jewel. Wala na po, magbubukas ng kanilang Sige po, ready? 1, 2, 3, smile. Ayaw yun. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Yun. Pastor Arnel, close us in a word of prayer. Thank you po. Okay po, tayo manalangin.
Pagpalan Diyos, dakilat na sa langit makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa dalawang subject na natapos. Yes, Lord. Salamat po sa buhay ni Rob. Salamat din sa tuturo ni Pastor Jomar. Salamat po sa karagdagang kaalaman para ito po ay matutunan po namin, magamit namin sa aming paglilingkod sa inyo. I-bless niyo po ang bawat isa, i-bless niyo po ang mga estudyante, i-bless niyo po ang mga pasamanta ng pag-iwalay. At kayo po aming pupatulan ng laluwalhati at salamatan. Salamat po aming umat. Ito ang dalangin sa mga kapangyarihan sa panang Diyos. Amen. Amen. Thank you very much, guys.